at NAIA Terminal 1 of Philippine Airlines, and we're checking in right now for our flight to LA. And the star of the show is here on the floor, a little nervous. Cotton. There you go. So we're gonna check in, and then after we check in, we'll come back to you and tell you how that went. And here's our luggage. This is our Cotton's Cotton's bag. This is the Cotton's bag, and we have this and for check-in, and we have a hand carry here. At ito na nga mga kababayan, nagsimula na nga kami ngayong mag-check ng mga documents ni Cotton. Pumasok po kami dito sa isang kwarto ng Philippine Airlines na dinala po kami ng nag-a-assist sa amin para po ma-check lahat ang kanyang mga papel. So pumunta rin po kami sa BAI para po matatakan at mabigyan po kami ng export permit. Pero nakapasa na rin po kami. As you can see, kami po ay nakapasok na rin sa wakas at naipasok na rin namin ang aming si Cotton. So masaya-masaya po kami dito sa araw na ito dahil sa wakas yung aming step na pagsakay namin dito sa Philippine Airlines at ang mga papeles ay natapos na rin po. Ito ang NAIA terminal na papunta na po kami sa from NAIA to Los Angeles. So medyo mahaba-haba rin po ang lakarin dito sa NAIA, pero ayan po ang aming station dahil kami po ay PR112. So bababa na po kami dahil nandyan po ang gate na naka-assign po sa amin para po sa flight namin sa aming PR112 going to Los Angeles. So excited na po kami dahil ayan po, kahit wala masyadong tao, nauna na kami dahil maaga po kami dumating. Guys, I'm Jeannie, Pinay Hawaii. So ngayon po nagta-travel kami ngayon kay Cotton at papunta na kami ngayon sa Los Angeles. So this is from Manila to LA. At ngayon po titingnan natin kung anong mangyayari dun sa ating documents ni Cotton at sa mga papel na aantayin kami ng CDC doon para sa Rural Kennel na Animal Care Facility. So sila po yung mag-a-assist at sila po yung magbibigay sa amin ng CDC permits. Magta-travel na tayo papunta sa LA. Alala niyo yung sinabi ko sa inyo na share ko sa inyo yung mga naging experience ko at yung magiging experience ko pa about dun sa immigration. So, ngayon ikukwento ko sa inyo na nandito na ako ngayon sa loob ng plane ng Philippine Airlines na flight kami ng Los Angeles at hindi naman po ako nagkaroon ng problema sa immigration. Pagdating ko dito sa NAIA, pinakita ko lang yung aking green card. Wala na po siyang tanong-tanong at pinakita ko rin yung aking passport and then yung aking green card. Walang naging problema. Thank God. Ang susunod nating kabanata is ano nga bang mangyayari kapag pumunta naman ako mula sa LA papunta sa Hawaii. Dahil ngayon nagpa-process kami ng mga papers ni Cotton. Ngayon okay na yung mga process namin, yung mga documents namin, and certification ni Cotton. Nanggaling kami sa BAI, nanggaling na rin po kami sa PET. Binigyan kami ng rabies vaccine certification niya. Then binigyan kami ng health certification niya. And then also yung screw worn, binigyan din kami. After nabigay sa amin niya noong April 12, inisyuhan kami ng Bureau of Animal Industry sa San Fernando ng kanyang clearance, export permit. So yung export permit, kailangan po talaga yon kasi chinecheck po iyon dito sa NAIA. So kung kayo po, for parents na magpa-flight kayo ng inyong dog or yung ng inyong cat, kailangan po talaga ng export permit na nagagaling sa BAI. I-inform po uli kayo sa susunod lapag po sa LA, doon po sa ACF, Animal Care Facility ng Rural Kennel. So yun po yung nag-aantay sa amin. Dahil sa sobrang bait ni Cotton, so wala ko kaming naging problema sa kanya. Nakahiga lang siya dyan at meron po siyang sariling upuan na binigay po sa amin ng Philippine Airlines. Thank you so much sa Philippine Airlines dahil maganda po yung pagtrato sa amin at dahil nga po 13 hours ang flight namin, so mahaba-haba nga po talaga yung aming flight
ngayon papunta kami sa LA, no? Medyo mahirap mag-travel ng 13 hours pero tinitiis, kinakaya. Pero buti na lang mabait si Koto. Tingnan niyo po. Ayan. So, magsisimula na po kami ngayon na medyo malapit-lapit na po kaming kumain at ayan o ang sinerve sa amin ng Philippine Airlines na pagkain namin dito at ayun, ito po ang aming flight. Malapit na po kami papunta sa Los Angeles na destination. At ayan na po, touchdown! Nandito na pa kami sa LAX at palabas na rin kami. So, nagbaba na po ang aming airplane at ayan na po, as you can see, nakikita nyo na po. So, malapit na kami. Ito na po, naglakad na kami dito sa loob ng LAX. Papunta na po kami sa immigration. Dahil nga po, hindi po pwede ngayon sa immigration ang kumuha ng camera. Bawal po talaga ang mga footage o camera sa loob ng immigration. Bawal po talaga kahit saan naman pong airport, bawal po talaga kapag nasa immigration area ka na. Kapag nakalabas ka na po, okay na. Pero pag nandyan ka talaga sa security nila, hindi po pwedeng kumuha at mag-film, mag-video, mag-pictures. So, bawal po talaga. So, for the meantime, continue pa rin po kami ng lakad hanggang sa makarating po kami ng immigration. Dahil pupunta po kami doon at meron pong mag-a-assist sa amin para po antayin kami ng animal care facility na mag-a-assist po sa amin doon. At pag natanong na po kami sa immigration, meron pong board custom police na mag-a-assist po sa amin para po sa CDC at para po sa mga papeles ni Koto para po ma-check muna po siya bago po kami makaland sa LA. Dahil napakalaki po ng LAX, so ang haba rin po ng nilakad namin. Mabuti na lang itong si Cotton, magaling din po siyang makipag-coordinate sa amin at naglalakad din po siya. So excited siguro dahil bago sa paningin niya, bago ang kanyang pang-amoy at medyo malamig din sa loob kaya nagugustuhan din ni Cotton. Alam niyo naman po ang mga Shih Tzu, ang mga dog kagaya niya, gusto po nila ng malamig na area, so hindi po sila nagsasuffer o na-anxiety kapag ganyan po ang panahon sa kanila, ang lamig nila, ang temperature ng paligid nila. So mabait po si Cotton kapag kasama po namin mag-travel. Wala ho akong naging problema kahit 13 hours na po siya. Nagkaroon lang ako ng stop sa restroom para ho siya mapapipi at dahil mapapupo rin po dahil po iyan 13 hours ho siyang nakapag-hold sa airplane kaya po medyo nag-stop din ako at nilinis ko muna po yung lahat ng mga dapat kong ayusin para kay Cotton. Dahil pagdating po dito sa immigration, of course, medyo busy na po at hindi na po ako pwedeng kumuha ng film. Medyo kinakabahan din ako kung hindi ko po alam kung ako ba tatanungin ng immigration dito ng kung ano-ano na unexpected. Pero sana naman po makapasa at wala naman po maging problema dahil nagpo-process naman po talaga kami ng aking alagang si Cotton na mga papeles niya. At may nakahanda na talagang CDC sa amin at ng animal care facility na mag-a-assist po sa amin para po kay Cotton. So, imi-meet up po namin ang in-charge po sa animal care facility. Ang sabi po sa amin is mag-antay po kami sa column B number 10. So, ganun po yung ginawa namin dito. At yan po, kinuha po nila si Cotton, hindi po kami nakasama, so kami po nagsakay na lang po ng lift papunta po doon sa Rules Kennel para puntahan po namin si Cotton kung ano na po ang nangyari. Dahil hindi po kami nakasama sa kanya. Ang sabi po, si Cotton lang po ang dapat pick upin. Are they allowed it? As you can see, we're here. We came to pick up our dog, Cotton. The dog was already picked up about maybe 30 minutes ago, 40 minutes ago, 45 minutes. We decided to take an Uber or a Lyft to come to the kennel and see what's going on and wait for him because he's a service dog and I'm supposed to be next to him.
Anyway, so we arrived with our luggage, hoping that we can wait for him. We rang the bell. As you can see, everything is closed. The gate is closed. And rang the bell. Somebody came out and said, no, we can't wait inside. I don't know if it's against the insurance policies or because there's loose dogs or whatever. And the dog has already been cleared by them. He looks great and everything else, as we thought, because we prepared him to be that way. And so he's ready to go. Guys, ito po ako, nagbabalik si Pinay Hawaii. So, andito na po ako ngayon sa Los Angeles. Since this is po for my second time around na nakapunta po ako sa Thailand, galing from Hawaii noon. Naalala nyo po yung vlog kong yon. And then, ito po yung part 2 na pagbalik ko po dito sa US. So, wala pong hinarap sa akin sa immigration dahil po pinresent ko lang ang aking green card at okay na po yon. 2 months po akong nawala from Hawaii at nung bumalik po ako dito ngayon sa US at wala pong tanong-tanong sa akin. So, tandaan nyo guys, napaka-importante po ang green card natin dahil iyan po ang nagpe-present sa atin na tayo ay residents na dito sa United States. So, wag na po kayong kakabahan, wag na po kayong mag-alala as long as dala nyo po yung green card nyo. Kung gusto nyo pong pumunta ng Pilipinas, gaya ko po, 7 months lang po ako, then pumunta na ako ng Pilipinas. Hindi pa rin po ako nagtagal. The reason ho na ako'y bumalik sa Pilipinas dahil meron po akong pet, meron po akong Cotton. So, ngayon po naaprubahan na siya. For the meantime, naging successful lahat. And even po sa immigration doon sa Manila, wala rin pong tinanong sa akin, kundi present ko lang po ang aking passport, ang aking green card. Yun lang po. Then, pinicturean na po ako. Doon pala kadali ang pag-alis ng bansa once na may green card. Hindi po totoo na mahirap pong bumalik ng Pilipinas kung ikaw ay green card holder. Dahil ako po ang nagpatunay at naka-experience po ngayon na ako'y galing sa Pilipinas in 2 months. Ngayon po ay nandito na uli ako sa Los Angeles dahil nandito po nakatira ang mga anak niya po, ang mga anak ng asawa ko. So, binisita po namin sila at nagbanding muna kami. Pagkakataon na po namin yon bago po kami pumunta ng Hawaii. So, ito na ang moment of truth na kahit papaano masaya na rin kami at nakasama na namin si Cotton. At gusto kong ipakita po sa inyo na dito po kami nag-stay sa Glendale. At dahil dito po is pet friendly po siya. So, ayan po, meron din siyang swimming pool dito sa area dito na kahit siya pet friendly, so malinis po yung lugar na pinag-stayan po namin. Ang ganda po dito sa Glendale at dahil malapit nga po kami sa aming kamag-anak ng aking asawa, dito po kami nag-stay sa Vagabond Inn in Glendale, Los Angeles. Tsaka guys, tignan nyo yung mga bulaklak dito. Diba ang gaganda niya? It's very pretty. Okay, samahan nyo ako sa pag-iikot dito sa Los Angeles at nandito sa Americana. Itutur ko kayo kahit konti para naman po ma-guide ko kayo at ma-tour ko kayo dito sa LA kahit papaano. At yan ang asawa ko at si Cotton. Ang oras pong ito is 11 o'clock po in the morning. Kinatok kami ng maglilinis ngayon. At nagising ako at ngayon po magbe-breakfast muna kami ngayon. Hindi ko po alam kung saan kami magbe-breakfast ngayong araw na to. So magche-check na lang ho kami kung saang area kami ngayon kakain. And here's my Cotton. Look at, yeah. And Cotton says, yeah, I work out. Good boy. Yan pong nakikita nyo yan is mall. Diyan po kami lagi naglalakad dahil malapit lang po yung aming hotel sa mall na yan. So kaya po gusto namin dito mag-stay lagi dahil po madali lang po kami mag-access to the mall. So ayun po yung Target, ito yung Nordstrom. I'm sure yung mga
Filipino dito nakarating na sa US, sa Los Angeles, dito sa bandang Glendale. Nakikita na rin po nila yung view. At ito po ang aking si Cotton. Napakasaya ng asawa ko dahil nakapasa kami sa mga prosesong pinagdaanan namin. Medyo nakaka-stress ang mga papel, pero worth it naman dahil nandito na kami sa US at nakapasa siya sa CDC. Lahat ng mga papel niya po naging okay po ang lahat. At ito si Cotton, lalagyan niya ng teritoryo na ang US dahil first time niya dito. Teritoryo niya lahat ng mga poste. Ayan po ang aking alagang si Cotton, ang aking anak. So, ayan, nagbibinyag na siya dito sa US. It's so cute. So, dito kami kakain muna ngayon. Magbe-breakfast kami dahil kagigising nga lang namin. At dito po kami kakain sa Foxy's Restaurant Breakfast. Open at 6 a.m. Ang ganda ng lugar dito, guys. So, I'm sure pag nakarating din kayo sa US, mag-film din kayo ng katulad ko. Dahil excited kayong dumating dito o excited kayong na dumating sa US, mag-film kayo gaya ng ginagawa ko dati before. We're here at Foxy's in Glendale, eating breakfast. This is our last night here in Glendale, our last day. Tomorrow we go towards the airport. But we're having a beautiful breakfast. Look at this. This is eggs Florentine and fruit. Thank you. And you're having a plate called Gringos. Gringos, wow. I think it has chorizo and eggs basically, and it has avocado and cheese and sour cream and salsa and all kinds of goodies. So, let's attack. Okay guys, ito yung in-order ko dito ngayon. Look at this. Yummy. This is hash brown. And then I have some nachos and tortilla chips, and I have the what did I say? Sausage, the chorizo. Chorizo and eggs. I have chorizo and eggs, so I'm gonna try it. And my husband had this, the Eggs Benedict Florentine. Eggs Benedict Florentine is Eggs Benedict on a bed of spinach. I think guys, pag naubos ko to, kailangan ko nang mag-workout sa gym. Katulad nito si Cotton. Like this. By the time I finish this breakfast, baka nag-gain ako ng 10 pounds. Ayan guys, hindi ko naubos. So, tinake out ko siya kasi ang dami niya, no? Is my baby. Okay guys, ngayon pumunta kami sa mga mall. Titignan namin kung ano yung, shopping. Cotton! Wow, very boy. Ito na. And we're going to Americana.
This is how beautiful. It's very pretty. Ganda niya guys, di ba? Oh, di ba? Yan, katatapos lang namin pumasok dito sa mall na to, sa Glendale, sa Galleria. And here's my cotton. There you are. There's the pretty one. Here's the pretty one. See? So many. Our last night here in Glendale, in Los Angeles. There's Shibuya Crossing. Hey guys, we are at the Americana in Glendale. And enjoying himself walking with a smile every day. Ngayon, naisipan naman namin dito maglakad sa mall at dito sa mga paligid ng Glendale dahil gusto namin ma-workout at ma-burn yung aming calories na kinain this morning. Napakadami namin kinain. So, ngayon, masarap maglakad dito sa Glendale. Papunta kami sa Americana, papunta rin kami sa mall dito para maipakita ko naman kayo at mailibot naman din kayo dito sa Los Angeles. Makita niyo yung kaganapan at ang kagandahan dito. So, alam ko, excited din kayo. Once na makuha nyo na ang inyong US visa ninyo, makakarating din kayo sa destination nyo kung saan states kayo. There is my baby. I'm here. Here's my cotton, it's so cute. So cute, cotton. There you go, you're sleeping. Yeah, you're sleeping. Here we're here in a buffet restaurant, but they allowed Cotton to have to stay here with us. And look at him, he's a good boy. Lakad ayan po. There is my cotton. Cotton! Wow, really gorgeous.
favorite spot, Cotton? Ayan, dyan po kami naka-stay, oh. At eto, si Cotton. Kaya dyan kami naka-stay, guys. So, yun. So, room 105. Papahinga na kami, guys, kasi sobrang pagod na rin namin ngayon. Medyo hindi kami nakatulog ng maayos din. So, ayan. Maganda rin dito, no? Yung pinag-stayan namin dito sa Glendale na hotel. Okay, thank you guys sa aming journey ngayon dito sa Los Angeles. At ngayon po is midnight na. Patulog na kami ngayon. Guys, pinagsaran ako ng pinto. Ayan, pinagsaran ako ng pinto. Hi, Baba! Baba! Pinagsaran tayo ng pinto ni Daddy. Look at this tail. Smiley. Pretty boy. I love you, Babos. Cotton, there you go. You're so beautiful. What a beautiful day. Good morning, guys. Today is our last day of our staying here in Los Angeles. Babalik na kami sa Hawaii. So ito nag-aantay na lang kami ng oras namin para sa, actually meron pa kaming check-in at 3 o'clock nearby the Los Angeles. Ang flight namin is tomorrow pa. Since masyado pa kaming maaga ngayon dahil nag-check out na kami ng 11. So we're trying to walk lang dito, pati si Cotton. Siyempre, ayun, yung aking alagang si Cotton. Ayan, oh. Okay naman yung stay namin dito at maganda naman. Tingnan natin, no, kung ano yung makikita pa namin dito. Dahil the last time na nandito kami noon, hindi kami masyadong nakapag-walk-walk dito around the Americana or around the Harvard or sa Grand Boulevard. So ngayon mag-walk muna kami. Naghahanap kami ng park para kay Cotton, so at least ma-enjoy niya man lang yung grass dito, no? Yung park dito sa Los Angeles. So titingnan namin kung makakakita kami ng park dito. Kaya nag-ikot-ikot muna kami. Ang aking mag-ama. So lagi ganito yung routine namin sa araw-araw nung nandito kaming sa LA. Palakad-lakad lang kami sa umaga, sa tanghali, sa hapon. So, iniikot lang namin yung surroundings dito at kung ano-ano pa. Of course, para din namang ma-enjoy si Cotton at dahil first time niya dito, lahat ng pader iniihian niya. So, tingnan nyo, iihi na naman. Kahit wala siyang maihi, iihi pa rin siya. Oh, come on, let's go, Cotton. There is the boss and the little boss walking in the last hours here in Glendale before we go to the airport. Kami ngayon ng park dito na para si Cotton naman ay mag-enjoy na maglakad. Ayan, nakikita niyo po si Cotton. Ayan, mag-enjoy na. So, mabuti naman nakakita kami dito ng park kahit pa paano maka-smell siya dito o makapupo bago kami pumunta doon sa Studio 6 na aming nirentahan ngayong araw na to bago kami mag-flight sa Hawaii. Na kami, papunta naman kami sa Studio 6 dun sa malapit sa LAX kasi pet friendly yon dahil bukas 3 o'clock na madaling araw ang alis namin. So ang flight namin is 7 o'clock, so kailangan 3:30 na sa airport na kami. Since may dog kami, may pet kami, kailangan mas maaga kaming mag-arrive sa airport para just in case may mga papers pang i-check sa amin. So we just checked out of Vagabondian, which is the hotel we stayed in Glendale. It's about 3 o'clock in the afternoon and we are waiting for our lift to come and pick us up to take us to LAX
Not the airport though, but the area. We rented a room at Studio 6 Hotel, which is one that allows pets also. And that's one of the reasons. And because it's close to the airport. Tomorrow we have to leave the hotel at 3 o'clock in the morning. So we needed something very close. So we'll keep you posted when we get there. Where's my baby Cotton? Okay, There you go. we just got here to our hotel by the airport. And I don't know how to open this yet. So here we are. Go inside, Cotton. This is our room. There you go, check it out. So we're gonna get all the luggage in here and settle for the day. And tomorrow at 3 a.m. we have to take everything down and call an Uber and go to the airport. And hopefully that's the last time we have to deal with the luggage. So we'll video that for you guys. And this is our luggage. Are you happy? Cotton, are you happy? What are you doing? You're playing. Why? That's the follow-up. Walk over there. There we go. Oh, right there. But you is so nervous. Yeah, it is. He's nervous, bro. And what is that? So, yeah, we're here already in... Good morning, guys. Nandito na kami ngayon sa Hawaiian Airlines. So, 4 o'clock in the morning. Ang aga namin nagising. So, ano kaya ang mangyayari dito sa journey ni Koto sa aming paglipad papuntang Hawaii, since nandito na kami sa LAX, sa Los Angeles Airport. And I'm excited to go. And of course, si Cotton, excited din to dahil ito yung home niya sa Hawaii. There is Cotton. Beautiful. Where's that? So we're finally here in at the gate in Hawaiian Air. We're leaving. We're going to Hawaii. Cotton got his own boarding pass. Okay guys, magbo-boarding na kami. Nandito na kami, nakapas na kami sa TSA, nakapas na kami sa lahat ng mga immigration. So, ito na, papasok na kami sa Hawaiian Airlines. Here's my baby Cotton. He's so happy. Into the aircraft. We are inside the plane. We're inside the aircraft now, going to Hawaii. Baby's already here and between us on the seat, as you can see. There he is. He's resting already, falling asleep. He loves to sleep on top of my jacket. Ayan guys, nakapasok na kami ngayon dito sa Hawaiian Airlines. Nandito na kami, naka-boarding na kami. So, aalis to ng 7 o'clock. So, ang aga namin pumunta dito. So far, walang nangyaring pangit sa amin. At okay lahat. Naging smooth naman ang aming documents ni Cotton. So, this time, pagdating namin sa Hawaii, titingnan natin kung ano naman yung Department of Agriculture doon kasi i-check lahat ng mga papers na pinadala namin from the Philippines papunta dito sa Hawaii. So, nandun yung lahat ng rabies vaccine ni Cotton, yung Fabin test, nandun din yung screwworm, and then yung medical certificate niya, and also yung CDC na bagong update ng rabies vaccine niya dito sa LA, doon sa rural kennel namin.
So, titingnan natin ngayon kung okay na lahat. So, after that, malalaman natin kung success na si Cotton. Ang bait ni Cotton, so wala kami naging problema sa kanya. Nakapag-participate siya even dun sa pag-i-scan ng TSA. So, hawak-hawak lang siya ni Happy. So, walang naging problema. So, thank God. So, hopefully, magiging smooth din kami pagbaba namin sa Hawaii, dito sa airport ng Honolulu. Check your luggage. You may do so at carousel number 8. Cotton. All doors to start. Okay, touchdown. Nandito na kami sa Hawaii. So, waiting na lang kami dun sa pagbubukas ng picnic. Cotton. There's Daddy. Cotton. There you go, Cotton. Welcome to Hawaii, baby. Okay guys, tumating na kami dito sa Airport Animal Quarantine Holding Facility. So, nasa loob na ngayon si Cotton. So we are here at the Airport Animal Quarantine. This is holding facility, and they do the checkup. They check the dog. I guess the vet goes through everything, and if everything looks fine, then they call us in, and we present all the paperwork that they needed. And I don't know exactly what else happens at that point, but we'll let you know. Sobrang haba ng lakad namin. It's a long walk. So, babalik ulit kami doon. Nandun yung luggage namin. Hindi pa namin nakukuha dahil yung staff ng Hawaiian Airlines mula dun sa plane, sinundan namin sila. May finilapan yung asawa ko na forms, and then pagdating doon sa pagkatapos niya ng forms, so naglakad na kami papunta dito sa animal quarantine. Okay, happy. We just got out of the quarantine department here in Hawaii, in Honolulu, and we showed them all the paperwork, and believe it or not, we have like 20, they only asked for one, which was the health certificate. No vaccine, no nothing. One document. Everything is approved. He's ready to go, and we can actually go back and forth to LA for the next year, and then we have to go and think about it as we go. But we're ready to go home. Okay, Cotton, we're ready to go home. Let's go! Yeah, baby. Yay! Okay, guys. We're ready to go home na. So, okay na siya. Walang naging problema. Salamat naman po. So, masaya na si Cotton ngayon. Nandito na siya sa Hawaii. He's my baby boy. Welcome to Hawaii, Cotton. Uy, suplado. Cotton! There you go! Hi! Yay, Daddy! Yay! Cotton, how's your new home? Did you like it? Did you like your new home? Oh, wow! We just arrived! Okay guys, success! We just arrived. So, dito na kami ngayon sa bahay. Finally, natapos din ang aming mahabang journey dito kay Cotton. At nandito na siya ngayon sa Hawaii. And success ang lahat ng mga papers niya. So, ang i-vlog ko susunod kung ano-ano ba yung mga requirements na pinasa namin sa CDC at ano-ano ba yung mga requirements na kinuha namin from the Philippines. At nag-flight kami mula sa Pilipinas papuntang LA because that is the mainland na kailangang ma-check si Cotton sa animal care facility sa Ruwers Kennel. And then after that, nung natapos yung kanyang vaccine doon sa CDC sa mainland sa LA, then nag-flight na po kami dito. And finally is okay. Everything is smooth, complete, and yun ang aming dasal na sana maaprubahan si Cotton. At sa susunod na vlog ko, ibibigay ko sa inyo ang lahat ng mga detalye para po kung gusto nyo pong mag-flight ng inyong pet from Philippines. Nandito po si Jeannie Pinehaway at nagsasabing mabuhay and aloha. Bye! See you next time po. At dun po sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aming channel, sa aking channel, like and share na rin po. And leave comment below kung nagustuhan nyo po ang channel na ito para po sa aking baby Cotton na nandito na sa Hawaii.
Bye! What is that? Daddy bought you some frisbee? Frisbees, Cotton? Wow! You are so spoiled. Look at what else that Daddy bought it from Amazon for you. A lot. Oh, he's so happy. There you go. He's waiting. Here's your bed. He's waiting. Here's your bed. Wow, what is that, Daddy? Wow. Ooh, Wait. ooh. I don't know where we're gonna put it, but Wow! Cotton's bed! Ooh. There you go. this is for you to sleep on, Papa. Cotton, we're going to walk downstairs, okay? So you have to be happy to take a walk with Mama and take a poop and pee outside, okay? Let's go.